Chapter 22. Good morning, baby. Boses ni Dylan mula sa kanyang likuran. Good morning. Malambing niyang tugon. Lumapit siya at hinalikan niya sa pisngi si Dylan. Niyakap naman siya nito ng mahigpit. Nakikita niya ang tuwa sa mga mata ni Dylan nang makitang handa na ang kanilang agahan. Sinisikap niyang gumising ng maaga para tulungan si Manang Rosa sa paghahanda ng almusal dahil hindi sanay si Dylan pumasok sa opisina nang hindi kumakain ng breakfast. Hinagod ni Dylan ang kanyang tiyan. Wala pa bang laman to? Tanong nito. Sira? Isang linggo pa lang naman ang nakalipas simula nang mag-make love tayo eh. Sagot niya. Excited lang ako eh. Nakangiting sagot ni Dylan. By the way, nakapag-desisyon ka na ba? Kailan tayo magpapakasal? Para naman mapaghandaan na natin. Hindi pa tapos ang 90 days natin, no? Sagot ni Cathy, sabay talikod. Baby, seryoso ako. Forget about the deal. May nangyari na sa atin at ayaw kong buntis ka na bago kita pakasalan. Naiinis na wika ni Dylan at sinusundan siya. Hindi niya pinansin si Dylan. Ayaw niyang humaba pa ang usapan. Simula nang may nangyari sa pagitan nilang dalawa, halos araw-araw na siyang kinukulit ni Dylan tungkol sa kanilang pagpapakasal. Mahal niya si Dylan, pero para sa kanya hindi nila kailangang magmadali. Tinungo niya ang oven at kinuha sa loob ang kanyang bagong bake na muffins. Tinuruan siya ni Dylan kung paano mag-bake ng cake at simula nang matuto, naging libangan na niya to. Araw-araw siyang nagre-research sa internet ng bagong recipe ng cake at sinusubukan itong i-bake. Pero dahil mahabang oras ang ginugugol niya at maraming ingredients na kailangan sa paggawa ng cake, nagkaroon siya ng interest about cupcakes and muffins. I tried to bake cheddar cheese muffins. Nakita ko lang to sa internet. Mukhang perfect naman ang pag-bake ko. Nakangiting wika niya. Hiniiba mo lang ang usapan eh. Uwi ka ni Dylan sabay kuha ng isang muffins at tinikman. Tiningnan niya si Dylan kung ano ang magiging reaksyon nito. Masarap ba? Kinakabahang tanong niya. Wow! Perfect! Mas magaling ka na sa akin mag-bake ha? Sagot ni Dylan. Masarap ba? Ulit niyang tanong. Masarap! Masiglang sagot ni Dylan. Napahiyaw siya at napayakap ng magbit kay Dylan sa sobrang tuwa. Pero mas masarap pa rin ang fresh muffin mo. Dugtong nito. Ang baboy mo, singal niya dito sabay tulak para maghiwalay ang kanilang katawan. Totoo naman ah, he teased. She replied rolling eyes. Hinila siya ni Dylan at niyakap. Since ayaw mo pa ng engagement ring, ito na lang ibibigay ko sa'yo. Malambing na wika ni Dylan. May inabot si Dylan sa kanya na maliit na box at nang buksan niya to, ay bumungad sa kanya ang isang white gold necklace at may pendant na initials na KA. Natulala siya dahil alam niyang mamahalin to. Puno ng white diamonds ang dalawang pendant. Did you like it? Nakangiting tanong nito. Hindi siya makapagsalita. Tumango lang siya bilang tugon. Isinuot sa kanya ni Dylan ang kwintas at napapikit siya ng dilaan nito ang kanyang leeg papunta sa kanyang earlobe. Check your closet, may nilagay ako dun. Pinagpahinga na kita kagabi kaya mamay humanda ka. Bulong nito. Namula ang kanyang pisngi sa sinabi nito. Akmang halikan siya nito sa labi pero iniwas niya ang kanyang mukha nang makitang papalapit si Manang Rosa. Damn, mahinang mura nito at tiningnan siya ng matalim. Iho, mag-almusal na tayo para makapasok ka na sa opisina mo. Aya ni Manang Rosa. Sige Manang, magalang nito ang tugon. Malungkot na napaupo sa sofa si Cathy. Nakikita niyang papalabas na ng gate ang sasakyan ni Dylan. Papasok na naman to ng kanyang opisina at may bahagi ng puso niya na nakadama ng pangungulila kapag wala ito sa kanyang tabi. Pero kapag kasama niya naman to, ay halos isumpa niya. Isang linggo na ang nakalipas nang una silang nagtalik at hindi na siya tinitigilan nito. Halos wala siyang pahinga kahit tanghaling tapat, wala itong pakailam basta makaramdam ng kailan. Napailing na lang siya nang maalala ang pinaggagawa sa kanya ni Dylan. Natigilan siya nang pumasok sa isip niya ang bili nito at patakbong tinungo ang master's bedroom. Ano kaya to? Tanong niya sa sarili nang makita ang isang itim na paper bag pagbukas niya ng kanyang closet. Kinuha niya yon at umupo sa kama. Dahan-dahan niya itong binuksan at tumambad sa kanya ang maraming pares ng underwears at lingeries. Ito yung nakita niyang pinopurchase ni Dylan habang nakaupo
at nagkakape sa deck ng yate. Napangiti siya. Don't worry, Dylan. Susurpresahin kita mamaya. Sa isip niya. Damn! Mahinang mura ni Dylan at pinilik ang kanyang ulo. 5:00 na ng hapon at nasa loob siya ng kanyang opisina. Masakit ang ulo niya at nakaramdam siya ng antok. Maayos naman ang pakiramdam niya kanina at nagsimula lang to nang ininom niya ang binigay na juice ni Marisa. First time itong ginawa ng kanyang sekretarya na ipinagtimpla siya nito ng juice at 3:00 pa ng hapon. Pero dahil na rin sa matagal niya na tong empleyado at isa ito sa pinagkakatiwalaan niya, ay hindi na siya nag-atubiling inumin yun. Hindi siya makapaniwala na aantukin siya sa ganitong oras dahil hindi naman siya puyat. Natulog sila ng maaga ni Cathy dahil nagmamakaawa na tong huwag niya munang gamitin. Tapos niya nang pirmahan ang mga papeles at gusto na niyang umuwi. Pero nang pinakiramdaman niya ang kanyang sarili, ay hindi na talaga niya kayang mag-drive pa uwi. Tinungo niya ang kanyang secret room sa loob ng kanyang opisina at nagdesisyong umidlip sandali. Naramdaman niya na may unti-unting tumatanggal ang kanyang damit, kaya kahit mabigat ang kanyang mga mata, pinilit niyang dumilat. Angela? Mahina niyang sambit at inangkin niya ang labi nito. Shh! Sabay lagay ng hintuturo nito sa kanyang labi at patuloy ito sa ginagawa. Pinaliguan siya ng halik nito kaya lalong nawala siya sa kanyang katinuan. Naramdaman niya ang pagpasok ng kanyang pagkalalaki sa loob nito. Nanatili lang siyang nakatihaya at parang lantang gulay na walang lakas. Pinaubayan niya lahat sa babae kahit kumunot ang noo niya dahil naninibago. Expert na itong gumalaw sa kanyang ibabaw, samantalang hindi pa niya itinuro ang ganitong posisyon kay Cathy. Hindi na lang niya to pinansin dahil sinabihan niya si Cathy na manood ng mga videos minsan para matuto. Naramdaman niya na malapit na siyang labasan kaya inutusan niya itong bilisan, na agad namang sinunod ng babae. Pagkatapos noon ay inangkin niya ang labi ng kaniig at niyakap to. I love you, Angela. Wika nito sa paos na boses at ipinikit ang mga mata para makatulog. Napabalikwa si Dila ng bangon at tiningnan niya ang kanyang relo sa braso. 9:00 na ng gabi at nakaramdam na siya ng gutom. Kinapa niyang babae. Nakatalikod to sa kanya at nakakumot. Kinuha niya ang remote control para buksan ang ilaw. Angelique? Anong ginagawa mo dito? Galit na boses niyang tanong at kinuyom niya ang kanyang kamuo sa sobrang galit sa sarili. Surprise, honey! Namiss mo ba ako ng sobra? Wika nito sa malanding boses. Get out of this room, Angelique! He greeted his dad in anger. Okay, mag-out of the country ako for a week. Pagbalik ko mag-usap tayo. Wika nito habang palabas nagsilit. Naiwang mag-isa si Dylan at pumasok sa isip niya si Cathy. Nakaramdam siya ng takot na baka hindi kayanin ni Cathy at lumayo ito sa kanya kapag nalaman nito ang nangyari sa kanilang dalawa ni Angelique. Nasuntok niya ang pader sa sobrang galit. I'm sorry, Angela. Kailangan kong itago to sa'yo. Mahina niyang sambit. Habang nagdadrive pa uwi, labis ang nararamdaman niyang awa para sa babaeng mahal niya. Pinangakuan niya to na hinding-hindi niya to sasaktan. Alam niya sa sarili na siya ang unang lalaking minahal ni Cathy at sa kanya inalay ang pagkabirhen nito. I'm really sorry, Cathy. Napaka-inosente mo para masaktan kita. Paulit-ulit niyang sambit. Woman in Mr. Monteverde's Dream, Chapter 23. Kasalukuyang nasa living room si Cathy kasama si Vivian at nanunood sila ng movie. Wala siya ni isang naiintindihan sa kanilang pinapanood dahil panay lang ang sulyap niya sa orasan at Kate. Nasapo niya ang kanyang dibdib dahil sa kaba at pagkabalisa. Iha, dumating na si Dylan, ani ni Manang Rosa. Ay, salamat naman. Kanina pa kasi ako kinakabahan eh. Tugon niya at sinalubong si Dylan. Hi, tipid niyang bati pero nilagpasan lang siya nito. Napakagatlapi siya. Hindi siya pinansin ni Dylan, ni hindi man lang siya nito tiningnan. Nakayuko lang to at mabilis ang mahakbang paakyat ng hagdanan. Naiwan siyang nakatayo sa entrance door ng bahay at naninibago sa kinikilos ng lalaki. Malakas ang kutob niyang may hindi magandang nangyari. Anong nangyari kay Dylan, Iha? Tanong ni Manang Rosa. Ewan ko nga, Manang. Baka pagod lang. Sige na po, ako nang bahala sa kanya. Magalang na tugon niya.
O siya, kompleto na tayo dito sa loob ng bahay. Matutulog na kami ni Bibian. Ani ni Manang Rosa. Pinuntahan niya si Dylan sa master's bedroom pero pagbukas niya ng pinto, tahimik at parang walang tao sa loob. Nagkalat sa kama ang cellphone, necktie, wallet at susi ng sasakyan na parang sinadyang binaribag ni Dylan. Chinek niya ang bathroom pero wala ding tao doon at damit na hinubad nito ang natira. Napahinga na lang siya ng malalim at isa-isang dinampot at niligpit ang mga gamit nito. Halos mahilo siya sa kakaikot sa buong third floor ng bahay pero hindi niya makita si Dylan. Hanggang sa dinala siya ng mga paa sa terrace at dumungaw sa ibaba. Nakahinga na siya ng maluwag nang makitang nasa swimming pool to. Saan kaya siya dumaan? Bakit hindi kami nagkasalubong pagbaba niya ng hagdan? Mahinang sambit niya habang naglalakad papunta sa pool area. Nadatnang niyang umiinom ng alak si Dylan habang nakasandal sa pool edge. Lumapit siya at hinalikan sa pisngi si Dylan. Pagod ka ba? Malambing niyang tanong. Hindi sumagot si Dylan. Tinitigan lang siya nito sa mata at kinulong ng dalawang palad ang kanyang muka. Angela, mahal mo ba talaga ako? Paos nitong boses. Sobrang mahal kita, Dylan. Tugon niya dito. Huminga ng malalim si Dylan bago magsalita. Ayokong mawala ka sa akin, Angela. Makikinig ka naman sa paliwanag ko, di ba? Wika nito. Ano ba kasing problema mo? Tanong niya dito. Wala. Tipid na sagot ni Dylan. She take a deep breath. Nairita siya sa pakikitungo nito ngayon. Samantalang kaninang umaga lang, masaya sila bago pumasok si Dylan sa opisina. Inagaw niya ang iniinom na alak ni Dylan at inisang tunggalang ang laman ng baso. Inilapag niya ang baso at hinubad ang kanyang damit. Hindi mo ba ramdam ang pagmamahal ko sa'yo? Bakit? Dahil ba hindi ako magaling sa kama? Then gagawin ko dito sa swimming pool. Wika nito at tinangkin ang mga labi ni Dylan. Stop it, Angela. Galit na boses ni Dylan. No! Matigas niyang sagot at walang pakundangan niyang sinupo ang pagkalalaki ni Dylan. I said stop it! Sabay tulak sa kanya ni Dylan kaya napunta siya sa parte ng swimming pool na 6 feet na ang lalim. Nasaktan siya sa ginawa ni Dylan. Tumutulo ang luha niyang umahon. Hindi niya maintindihan kung bakit ganito ang pakikitungo nito sa kanya. Wala siyang matandaan na ginawang kasalanan. Tinulikuran niya si Dylan at pumasok na sa loob ng bahay. Umiiyak siya habang nakatapat sa shower. Nangatog ang kanyang tuhod at napasalampak sa tiles habang nanlalabo ang paningin dahil sa tubig at luha. Hanggang sa makaramdam siya ng mga brasong pumulupot sa kanyang bewang at tinulungan siyang tumayo. I'm sorry, gulong-gulo lang talagang isip ko. Bulong nito. Kung may problema ka, nandito naman ako eh. Handa akong makinig sa lahat ng sasabihin mo. Kahit pa masasaktan ka? Seryosong tanong ni Dylan. Bakit? Sasaktan mo ba ako? Nangako ka, di ba? Ako lang naman ang mahal mo, di ba? Napahagulgol at sunod-sunod niyang tanong. You're the only one I love, Angela. Sana tandaan mo yan. Kahit ano pang pagsubok na darating sa ating dalawa, you listen to my explanation. Huwag na huwag mo yung kakalimutan. Tugon nito. She nodded and started licking Dylan's neck. She's drunk and she's getting wild. What are you doing? Tanong ni Dylan sa kanya. I just copied what I watch. She smirked. You're getting wild, Dylan said in a husky voice. Take me to the 7th heaven, please. I'm begging you, she replied. As you wish, baby. Ngising wika sa kanya ni Dylan. Isinandal siya ni Dylan sa pader ng shower area. Inangkin ni Dylan ang kanyang mga labi at pinagsawaan. Malayang naglakbay ang dila nito pababa at pataas sa lahat ng kasulok-sulukan ng kanyang katawan. Bahala na kung anong mangyari pero ito ang gusto at hinahanap ng katawan at puso niya. Ginawa niya lang pampalakas ng loob ang ininom na alak para masabi niya ang lahat. She want to satisfy Dylan para hindi na ito maghanap ng iba. Sa kanya lang si Dylan at hindi niya kakayanin kapag may umagaw sa kanya. Akin ka lang, Dylan. Wika nila nang marating nila ang sukdulan. Sana huwag mong sakta ng puso ko. Manamlam ang mga mata nito ang nagsalita sabay talikod at tumapad sa naglalagaslas na tubig ng shower. Natikom ni Dylan ang bibig.
Bumalik sa isip niya ang nangyari sa kanilang dalawa ni Angelique. Naihilamos niya ang dalawang palad sa mukha. Hindi sila pwedeng magkita sa isip niya. Tapos nang maligo si Cathy at lumabas na ng bathroom. Naligo na rin siya at paglabas niya, nagsusuklay na si Cathy ng buhok. Nginitian niya to. Gusto mo bang dito na lang ako palagi? Malambing niyang tanong dito. Oo naman. Masayang sagot ni Cathy. Then, hindi na muna ako papasok ng opisina ko sa kumpanya. Dito na lang muna ako sa opisina ko sa bahay. Gusto lang kitang bantayan at makasama. Sure ka? She asked excitedly. Anong pinaplano mo ha? Bawal kang pumasok sa opisina ko from 8 a.m. to 11 a.m. and 1 p.m. to 4 p.m. Mahirap na at baka hindi ako makapag-focus. Nakangising sambit niya. Inirapan siya ni Cathy. Pakasal na tayo, baby. Pag-iiba ni Dila ng usapan. Ayun na naman tayo eh. Let's sleep na. Makasan pa ito mapunta. Patalikod itong sambit at pinagsak ng padapa ang katawan. Chapter 24. Matamis ang mga ngiti sa labi ni Cathy habang hawak-hawak ang piping bag na may lamang buttercream na gagamiting pangsulat sa bagong bake na cake. May mahalaga siyang sasabihin kay Dylan at balak niya itong sabihin kung kailan nakaupo na silang lahat sa tapat ng mesa bago kumain para marinig din ng mga kasama nila sa bahay. Handa ng kanilang tanghalian. Pero hindi niya pa magawang sulatan ng surprise message ang cake dahil baka makita ni Vivian. Nasa loob pa ng kanyang opisina si Dylan. Kaalis lang ng kanyang sekretarya na naghatid ng kanyang pipirmahang papeles. Matagal nang hindi pumupunta sa kanyang kumpanya si Dylan. Ang dapat sana isang linggo lang na pag-opisina niya dito sa bahay, naging mahigit 1 buwan. Pakinamdam niya binabantayan siya nito pero ni minsan hindi niya nagawang punahin. Ma'am, Cathy pala, puntahan ko na ba si Sir Dylan para sabihin na bumaba na para kumain? Tanong sa kanya ni Vivian. Mamaya na pagdating ni Mang Berto, naghatid lang yun ng sekretarya ni Dylan. Sagot niya kay Vivian na agad naman itong tumango. Iniwan niya si Vivian at pumasok siya sa guest room ng bahay ni Dylan. Napangiti siya ng masulyapan ng sarili sa body mirror at itinaas niya ang kanyang suot na maluwag na t-shirt. Hinagod niya ang kanyang tiyan at kinakausap. How are you there, baby? Excited na akong sabihin sa daddy mo. Matutuwa yun. Nakangiti niyang sambit. Kinuha niya ang maliit na box na nasa drawer na noong nakaraang araw pa niya ito tinatago. She's 1 month pregnant at siya pa lang ang nakakaalam nun. In-order niya online ang pregnancy test niyang ginamit at hindi naman makita kung ano ang laman ng dineliver na parcel. Muntik na siyang mabuo kahapon dahil niyaya siya ni Dylan para puntahan ang ospital kung saan naka-duty si Leia at sabihin na ang totoo. Para na rin makapag-set sila ng appointment para ipa-check up siya kung bakit hindi pa siya nabubuntis. Aboteng ang ngiti niya nang lumabas ng guest room at sinadya niyang dumaan sa main entrance door ng bahay para tingnan kung nakapark na ang sasakyan na ginamit ni Mang Berto. Pero wala pa dun. Tatalikod na sana siya para tumungo sa kusina nang biglang may sumulpot na babaeng maganda at matangkad sa kanyang harapan. Where's Dylan? Tanong nito sa mataray na boses. Nakita niyang nagulat ang babae nang makita siya pero agad tumaas ang isang kilay nito at parang galit ang mga matang nakatingin sa kanya. So hinanap ka talaga niya at pinalit niya sa akin. Malandi ka? Sigaw nito at bigla na lang hinaklit ang kanyang buhok nang napakalakas kaya napaupo siya sa sahig. Tama na, nasasaktan ako. Wika niya dito pero patuloy pa rin siyang sinasabunutan ng babae. Baliw na baliw dito si Dylan sa mukha mo eh. Kaya sisirain ko to. Sigaw nito at sinampal siya ng napakalakas. Akmang kakalmutin siya nito sa kanyang muka na agad naman niyang iniwas dahil baka matamaan ang kanyang mata na lalong ikinagalit nito. Hindi niya alam kung bakit ito galit na galit sa kanya. Umiiyak siya habang naramdaman ang hapdi ng kalmot nito sa kanyang leeg at mga braso. Hindi niya nagawang lumaban. Inilagay niya lang ang 2 braso sa tiyan niya para hindi matamaan. Hindi siya handa at hindi niya alam kung paano lumaban dahil ngayon palang may nanakit sa kanya ng pisikal. Humingi siya ng saklolo kina Manang Rosa at Vivian at patakbong lumapit naman ang dalawa. Angelique? Ma'am, tama na, maawa ka kay Cathy. Vivian, puntahan mo si Dylan. Narinig niyang sunod-sunod na sigaw ni Manang Rosa. Nakita niyang tumakbo ng mabilis si Vivian paakyat.
Alam niyang walang alam si Dylan sa nangyayari sa baba dahil soundproof ang labas at loob ng buong opisina nito maliban lang kung nakamonitor ito sa CCTV. Sinisikap ni Manang Rosa na ilayo siya kay Angelique pero hindi nito magawa sa higpit ng pagkakahawak nito sa kanyang buhok. Tama na po, umiiyak niya sigaw. Ito ang ginagawa sa mga malalandi. Sabay sampal sa magkabilang pisngi niya na nagpaubos sa kanyang lakas. Angelique, stop it! Galit na boses ni Dylan at itinulak si Angelique. Bakit ha? Kaya pala pinagtataguan mo ko dahil may binabahay ka na? Singali Angelique kay Dylan. Hindi na kita mahal, Angelique. Wala na tayo at hindi na magiging tayo. Matagal ko nang sinasabi sa yan at matagal mo na ring alam. Mataas na boses si Dylan. So paano yung nangyari sa ating dalawa? Tanong ni Angelique sa mas mataas na boses. Dahil iyon sa gagagahan mo. Kung hindi mo ako pinuntahan sa opisina ko, wala sanang nangyari. Matagal ko nang sinabi na wala na tayo, pero ipinagsisiksikan mo pa rin ang sarili mo sa akin. Dylan, buntis ako. Putol nito. Hindi si Dylan nakasagot. Patakbong tinungo ni Cathy ang guest room at nilak. Awang-awa siya sa sarili. Punit-punit ang kanyang damit at tad-tad ng kalmot ang kanyang leeg at braso. Pakiramdam niya pinagsakloban siya ng langit nang marinig ang sinabi ni Angelique. Patuloy sa pag-agos ang mga luhas sa kanyang mga mata. Parang sinasaksak ang puso at dibdib niya sa sobrang sakit na nararamdaman. Napahawak siya sa kanyang tiyan at hindi na niya alam ang gagawin. Bakit ngayon pa? Kung kailan pa magkakaanak na kami? Hagulgol niyang sambit. Angela, open the door please. Boses ni Dylan sa labas at kumakatok sa pinto. Angela, let me explain please. Patuloy nito, pero nananatiling bingi at tahimik si Cathy sa loob. Hanggang sa narinig niya ang pagbukas ng pinto at lumapit si Dylan. Gagamitin ko ang mga sugat mo. Hindi na niya natapos pang sasabihin nang bigla itong sampali ni Cathy. Ilabas mo lang lahat ng galit mo. Tatanggapin ko, pero sana pakinggan mo ang paliwanag ko pagkatapos. Pagsusumamo ni Dylan. Akala ko ba hindi mo ako sasaktan? Asa na yung pangako mo? Sunod-sunod at umiiyak niyang tanong. Gamitin muna natin ang sugat mo. Tapos pag-usapan natin ng maayos. Mahina ang boses ni Dylan. Panagutan mo siya, Dylan. Maawa ka sa bata. Kaya ko ng sarili ko. Gusto ko lang mapag-isa. Malamig niyang boses. Iwan mo na ako. Putol niya. Please, pakinggan mo naman ang paliwanag ko. Pag-usapan natin to. Pagmamakaawa ni Dylan. Iwan mo na ako. Ulit niya. Naiwan siyang mag-isa at napahawak sa tiyan. Mas taling bumuhos ang luha niya. Anak, tulungan mo ko. Ikaw na lang nanditira kong lakas para kayanin to. Napakasakit ang pinagdadaanan ni Mommy sa ngayon. Kumapit ka lang dyan ha. Huwag kang bibitaw. Pabulong na sambit niya. Chapter 25. Nagising si Cathy sa matinding hapdi na nararamdaman. Hapon na at nakatulugan niya ang pag-iyak. Nakita niya si Dylan na nakaupo sa kanyang tabi at ginagamot nito ang kanyang mga sugat. Nagbabadya na naman ang luha sa kanyang mga mata. Nabaling niya ang tingin sa maliliit na box na nasa ibabaw ng vanity dresser at hindi na niya napigilan ang paglandas ng mga luha niya sa kanyang pisngi. Hindi siya makapaniwala sa nangyari. Ang masayang tanghalian sana kanina ay naging isang napakasakit na bangungot ng kanyang buhay. Hindi na niya alam kung paano sasabihin kay Dylan ang tungkol sa pagdadalang tao niya. Alam niya sa sarili na siya ang pipiliin ni Dylan, pero hindi din kakayanin ng kanyang konsensya na lumaking walang ama ang pinagbubuntis ni Angelique. Lumaki din siyang walang nakagisnang ama sa kanyang tabi at alam niya kung gaano ito kasakit. Pero paano naman ang sanggol sa napupunan niya? Handa ba siyang iparanas sa anak niya ang sakit ng pangungulila sa ama? Sa isiping to lalong lumakas ang mga hikbi niya. Gulong-gulo na ang kanyang isip. Para sa kanya niloko siya ni Dylan pero sa kabila ng lahat, wala siyang mahagilap na galit para dito. Mas nangingibabaw ang pagmamahal niya. Tahan na please. Nangihina ka na eh. Hindi ka pa kumakain. Pangalo sa kanya ni Dylan. Bakit nangyari sa atin to? Tanong niya kay Dylan. Bumuntong hininga si Dylan bago nagsalita. Makikinig ka naman sa paliwanag ko, di ba? Tanong nito. Ipaliwanag mo sa akin lahat. Handa akong makinig kahit masasaktan ako ng sobra. Pinaliwanag sa kanya ni Dylan ang lahat na nangyari.
Sinabi na rin sa kanya ang pinag-usapan nilang dalawa ni Angelique at kung ano ang naging desisyon nito. Isang pinal na desisyon na nagpawala ng lakas ng loob niya para sabihin pa kay Dylan ang tungkol sa kanyang pinagbubuntis. Bukas hindi mo na ako makakasama dito. Magsasama muna kami ni Angelique. Gagawin ko to para hindi ka na niya ulit saktan at para na rin sa magiging anak namin. Kapag may kailangan ka, tawagin mo lang ako. Nandyan din si Bibian at Manang Rosa para alagaan ka. Mahinang sambit ni Dylan. Pakiramdam niya sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Dylan para itong kutsilyo na sumasaksak sa kanyang dibdib. Nakaramdam siya ng labis na takot na hindi niya ito makasama sa mga susunod na araw. Hindi niya alam kung kakayanin ba niya, kung matatanggap ba niya na yung lalaki na kauna-una ang minahal niya at nagpasaya sa kanya ay pag-aari na ng iba. Higit sa lahat, paano na lang silang mag-ina? Kanino siya hihingi ng tulong? Niyakap siya ng mahigpit ni Dylan. Hayaan mo na lang ako umalis. Salitang nasabi niya kahit ang totoo, hindi niya alam kung paano at saan magsisimula. Huwag kang umalis, please. Dito ka lang. Huwag mong papabayaan ang sarili mo. Wala man ako dito sa bahay. Ikaw pa rin ang laman ng puso't isip ko. I'm sorry, Angela. Hindi ko na panindigan ang pinangako ko. Malamlam na boses ni Dylan ay tumayo na para lumabas ng guest room. Dylan? Tawag niya na agad naman siyang nilingon nito. Please stay. Hayaan mo akong makasama ka kahit isang gabi lang bago ka umalis. Pagmamakaawa niya at pinagbigyan siya naman ito. Kasabay ng paglipat ni Bibian at Manang Rosa ng mga gamit niya sa guest room ay ang pagbabadi ni Mang Berto ng mga maleta ni Dylan. Patakbo niyang tinungo ang guest room habang nag-uunahang tumulo ang kanyang mga luha. Napasandal siya sa pintuan. Hindi niya kayang makita ang pag-alis ni Dylan. Makahabulin niya to at magmakaawa na wag nang umalis. Napahawak na lang siya sa kanyang tiyan at kinagatang pang ibabang labi nang marinig ang tunog ng papalayo ang sasakyan. Mahal kita, Dylan. Mahal ka namin ng anak mo. Mahinang sambit niya sa kawalan. Hindi na malayan ni Cathy ang mabilis na paglipas ng mga araw. Naghilom na ang mga kalmot ni Angelique sa kanyang balat, pero ang sugat sa puso niya hanggang ngayon nagdurugo pa rin. Gusto na niyang umalis sa bahay ni Dylan, pero hindi niya magawa dahil nagdagdag ito ng mga bodyguards para bantayan siya at para hindi makaalis. Wala na siyang balita kay Dylan, na hindi ito tumatawag sa kanya at hindi niya rin ito sinubukang tawagan. Para sa kanya, baka masaya na ngayon si Dylan dahil magkakaanak na to kay Angelique, kaya tuloy na siyang kinalimutan at kahit masakit, kailangan niyang tanggapin. Simula nang umalis si Dylan, madalang na siyang lumabas ng guest room. Lahat ng kailangan niya sa labas, inuutos niya na lang kay Bibian. Ayaw na niyang lumabas ng silid kung saan siya naroon dahil naaalala niya lang si Dylan sa bawat sulok ng bahay kahit saan siya dumako. Labis ang pananabik niya sa mga yakap at halik ni Dylan. Lalo na ang mga bisig at init ng katawan nito na nagsisilbing safer place niya sa bawat pagtulog. Sa gabing malalamig at malakas ang buhos ng ulan, hindi niya mapigilan ang pagbaha ng luha sa labis na lungkot at pangungulila. Hindi na niya pinapalitan kay Bibian ang punda ng una na huling ginamit ni Dylan nang natulog ito sa guest room bago umilis. Iha, kumain ka na. Sabay lapag ni Manang Rosa ng tray na may pagkain. Salamat po, Manang. Magalang niyang tugon. Napabuntong hininga si Cathy. Wala siyang ganang kumain pero para maging malusog ang batang nasa sinapupunan niya, kailangan niyang kumain. Maliban sa kanya, wala pang nakakaalam na buntis siya. Natatakot siyang ipaalam kay Manang Rosa. Baka makarating kay Dylan at baka magkagulo pa. Hindi pa naman halata na buntis siya dahil maluluwag na t-shirt ang kanyang isinusuot. Hinawakan niyang maliit na umbok sa kanyang tiyan. 8 weeks na ang pinagbubuntis niya at gusto na niyang magpa-check up pero hindi niya alam ang gagawin para makalabas ng bahay mag-isa. Kumain na siya at naglinis ng katawan. Gabi na naman at tatapos na naman ang isang buong araw niya sa loob ng 4 na sulok ng guest room. Bukas, panibagong araw na naman ang kalungkutan at pangungulila. Tinungo niya ang bintana at hinawi ang kortina. Napatingin siya sa malayo. Ay, uulan ka na naman ba? Paiiyakin mo na naman ba ako? Tanong niya habang nakatingin sa kalangitan. Tinungo na niya ang kanyang kama at malungkot na nahiga. Biglang bumuhos ang malakas na ulan kasabay ng mga kulog at kidlat. Niyakap niya ang una na huling ginamit ni Dylan at nagtalukbong ng kumot.
Sumasakit na ang dibdib niya sa kakapikil na huwag siyang umiyak. Pero kahit anong gawin niya ay kusang kumakawala yun. Nakalimutan mo na ba talaga ako, Dylan? Ganun na lang ba kadali sa'yo? Alam kong imposible na pero umaasa pa rin ako na sana bisitahin mo man lang ako. Kailangan ko lang ng mga balikat mo na pwede kong iyakan. May hinang sambit niya. Pinikit niya ang mga mata at gaya ng lagi niyang ginagawa, hahayaan niya na naman ang sariling mapagod sa kakaiyak hanggang sa makatulugan. Naniniwala siyang mauubos din ang mga luha niya at isang araw, gigising na siyang masaya at nakalimutan na ang lahat.